You are listening to Living Word Web Radio. Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Pagbubulay sa salita ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amorti. Mga kwentong kakapulutan ang aral. Mga salitang mula sa banal na kasulatan. You are listening to Living Word Web Radio. You are listening to Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Pagbubulay sa salita ng Diyos. Kasama mo si Pastor DJ Amorti. Mga kwentong kakapulutan ng aral. Mga salitang mula sa banal na kasulatan. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal at ginigilig kong mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 28, 2026. Tayo po ay sama-samang muli. Sama-samang muling magbulay-bulay at pagsalubong ng panibagong araw. Araw ng Huwebes. Ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor DJ Amorti. And saying hello sa lahat ng mga kaibigan natin worldwide. Mula sa loob at sa labas ng bansang Pilipinas. Sa araw na ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay mula sa Psalms chapter 8 verse 3 to 9. Continuation po ito ng ating pinagbulay-bulayan kahapon, na mayroong pinamagatang ang kadakilaan ng Diyos at ang dangal ng tao. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga old and new listeners dito sa ating programa. Umagang may pag-asa. Welcome po muli sa ating podcast live dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kung saan sama-sama nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos upang tayo ay mapalakas, mapatibay at lalong mapalapit sa ating Panginoon. Tunay nga ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay sa bawat araw. Ngayon po ay episode 28. Pag-aaralan natin ang isang napakagandang chapter ng Psalms mula kay sinulat ni Haring David mula sa Psalms 8, chapter 8 verse 3 to 9, na may pamagat na ang kadakilaan ng Diyos at ang dangal ng tao. Amen. So habang naghihintay po tayo na ating mga kasamahan dyan, balikan nyo na lang po yung ating, meron namang rewind yan. Basahin po natin ang Psalms chapter 8 verse 3 to 9. Pagmasdan ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat ulit sa panibagong araw na pinagkalob mo sa amin. Kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba at pagpapasalamat
Maraming salamat sa panibagong pagkakataon upang marinig at mapag-aralan ang iyong banal na salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang maunawaan naming lubos ang iyong mensahe. Dakilang Diyos, tulungan mo ang bawat isa na makita ang iyong kadakilaan, ang buong sanlikha at maunawaan ang halaga ng bawat iyong ginawa, ang iyong nilalang sa kalawakan at sa aming ginagalawang mundo. Panginoon, alisin mo ang aming pag-aalala, takot at panghihina. Palakasin mo ang aming pananampalataya at patuloy mo kaming gabayan. Maraming salamat, O Diyos, sa bagong umagang ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang Psalms 8 ay isinulat ni Haring David habang pinagmamasdan niya ang kalangitan, buwan at mga bituin. Lamangha siya sa kadakilaan ng Diyos, ngunit kasabay nito ay nagtanong siya, ano ang tao upang alalahanin ng Diyos? Sa gitna ng napakalawak na universe o kalawakan, tayo pala ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Number 1, ang kadakilaan ng Diyos ay makikita sa kanyang nilikha ayon sa Psalms 8:3. Amen. At bago tayo magpatuloy, say hello sa una nating mahal na kapatid. Ayan, mga ginigili kong mga kapatid. Say hello, good morning kay Lerma Balahadja. Good morning, magandang umaga din. At ganon din kay Ma'am Tess Sadang Francisco. Magandang umaga. Si Sis Lerma watching from San Marcelino, Zambales yan. I guess watching from Rabanis ka, no? Sa Rabanis, no? At kay Ma'am Tess, saan ka bang lugar, Ma'am Tess? Hindi ko alam kung nasaan ka, nasa Manila, nasa Bulacan, nasa Pangasinan. Ang sabi dito po sa ating pagpapatuloy, Psalms 8 verse 3, pagmasdan ko ang iyong mga langit. Ang kadakilaan ng Diyos ay makikita sa kanyang nilikha. Ang kalikasan ay patuloy ng kapangyarihan ng Diyos. Ang buwan, ang bituin, ang dagat at buong sanlilikha ay hindi nanggaling sa Big Bang Theory, kundi ito ay o kaya ito hindi aksidente na nabuo sa Manila. Maraming salamat classmate or schoolmate Tess Adang sa Manila pala. Good morning dyan. Okay, patuloy po tayo. Lahat ito ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa Rabanes. Thank you very much, Sister Lerma. Akala ko nasa nagbunga kape. Ang kaayusan ay kalikasan na nagpapakita ng karunungan ng Diyos. Hindi magugulo ang galaw ng araw at gabi dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan or God of Order. Okay, ang pangatlo ay ang sanlilikha ay nagtuturo sa tao na sumamba. Yan ang tinutukoy doon na nilikha niya ang lahat ng bagay at ang panghuling nilikha ay ang tao. Nung makita niya na kung saan ay ginawa niyang parang caretaker tayong mga tao. Pero nangyayari ngayon, tagawasak yata. Pinuputol yung mga logs at gumawa ng panggiba, pangputol. No? Anong nangyayari ngayon sa mundo natin? Kundi puro pampasabog yung mga ginagawa. Tayo po ay ginawa ng Diyos upang maging caretaker ng mundo. Pero mukhang hindi yata yun nangyayari, no? Sa bagay, ayon sa banal na kasulatan, balang araw daw ay magiging ang mga tao ay pasama ng pasama.
Ang sanlilikha ay nagtuturo sa tao na sumamba. Ibig sabihin po, meron tayong kautusan na ang nilalang niyang mga tao ay dapat sumamba sa Kanya or pumuri. Kapag nakikita natin ang kagandahan ng mundo, dapat tayong mapuno ng pagpupuri sa Diyos. Ikaw ba, kapatid na Lerma? Hindi mo ba pinupuri ang Diyos sa magitan ng mga nakikita mong kagandahan sa buong paligid? Kapag ang isang architect or artist gumawa ng magandang obra, pinupuri natin ang gumawa doon. So ganun din po ang ating Diyos. Ang mundo, ang kanyang obra, tayo yung kanyang obra ng kanyang mga kamay. Kaya dapat lang po na ibalik natin ang pasasalamat, pagpuri sa ating Diyos. Pangalawa ay ang tao ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Ayon sa Psalms 8, chapter 8, verse 4 to 5, ang sabi niya dyan ay, ano ang tao upang iyong alalahanin? Upang alalahanin ang tao. Ibig sabihin po ay bawat isa sa atin po nakatuon ang Panginoon. So alam po niya yung nangyayari, alam po niya yung kalagayan ng iyong ng buhay ngayon, kung ano yung pangangailangan mo. Kung tutusin po, napakalaki ng universe kumpara sa isang katulad natin na isang gatuldok lamang sa mundong ito. Pero binibigyan niya ng pansin. No? Okay, and say hello also and welcome back to Bibian Lardizabal Jimeno. Magandang umaga sa iyo. Okay, back to back ka, no? Nandun ka rin sa kabila. Ibig sabihin sa Ham Radio. Okay? Mamaya magche-check-in din ako doon kay Ma'am tawag dito, Karen. Hindi na rin ako nakakapag-check-in. Okay, maliit po ang tao kumpara sa universe. Sa universal, napakaliit natin kung ikukumpara sa lawak ng kalangitan. Ngunit tayo po ay special. Special sa mata ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, mga nagagawang hindi nakakalugod sa Diyos, inibig tayo ng Panginoon. Good morning po, Uncle Amor. Happy Thursday and God bless you always. Okay. And of course, and hello kay Ma'am Maripas Bautista. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa isang araw na pinagkaloob na naman sa atin. Good morning, Sir Amor at mga tagapakinig. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Ma'am Maripas Bautista. Of course, tiga Pangasinan po yan. Hello po Mama at 10 lang mga kasamahan natin dyan. Mamaya pa siguro mag-tune in or nakikinig, nandyan lang naman lagi si Sir Rolando, si Sir Aga. Maagang gumigising din yun eh. Amen. Tayo po ay espesyal na nilalang ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, iniibig tayo ng Panginoon. Pero yung pag-ibig po na yan ay habang pong nabubuhay tayo. Tandaan po natin yan, mga minamahal na kapatid. Ang sabi nga doon ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name should not perish, but have an everlasting life. Ikaw kaibigan, ikaw kapatid, ikaw ba ay naghandog na ng buhay sa ating Panginoon? Yun lang po ang kailangan ng Diyos sa atin, ay yung mismong buhay natin. Buhay natin na ilaan natin sa Kanya, ipagkaloob natin sa Kanya at alalahanin Siya. Alam niyo mga kaibigan, isa rin ako sa mga tinatawag na black sheep nung araw. Matigas ang ulo at nakatuon yung aking pansin sa makamundong bagay. Hindi naman ibig sabihin na hindi na dapat tayo mag-focus, kundi ang portion ng ating focus tulad ng pag-abroad, tulad ng pagkatrabaho, di ba almost 8 hours tayo nagkatrabaho. Yung iba pa nga almost 24 hours 12 hours, 8 hours ang normal, 12 hours, nag-overtime pa yan. At iniuwi pa sa bahay yung kanyang mga trabaho.
At hindi natin napapansin na wala na pala tayong oras sa Panginoon. Wala na tayong oras para maglingkod at magpuri sa ating Diyos, na kung saan ay binigyan niya tayo ng tunay na pagmamahal, ng kanyang pag-aaruga, ng kanyang pag-aalala. So ang banal na kasulatan po ay nandyan po ang ating pangungusap ng Diyos. Sa bawat buklat mo ng iyong banal na kasulatan, ang Diyos po ay nangungusap. Okay, bumati muna tayo and saying hello kay Ma'am Alma Abawag Arsimal, watching from USA. And welcome back po sa inyo. Yon, John 3:16. Tama ka, sis Tess, no? John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, at ang sino man lahat na tumanggap sa Kanya at naniwala ay pagkakalooban ng maging anak ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name should not perish, ay hindi siya mahatulan, ang sabi doon. Pero lahat ng mga hindi pa naniwala sa Kanya ay nahatulan na. Mga minamahal at mga kaibigan, alam niyo po ba yung mga balitang nangyayari sa paligid natin ngayon? Lalo itong prediction ng month of November. Itong month of November, yung extreme na El Nino, na kung saan ay naganap lang noong 1857. At mararanasan po natin ngayon sa buhay natin or sa panahon natin. Kaya nakakalungkot man isipin na tayo ay makakaranas din ng mga naranasan ng mga unang mga tao noong araw. Pero ang lahat ng mga bagay na yan, mga disaster na nangyayari, ay isang paalaala sa atin ng Diyos na tumawag sa Kanya. Dahil kung tayo lahat ay lahat po tayo ay nasa maayos, nagkakasiyahan, nagkakatuwaan. Alam niyo po, noong nasa Dubai ako, nasaksihan ko po ang araw at gabi, na kung saan ay parang tinawag na the city never sleep, yung Dubai. Akalain mo, pag umuwi yung mga tao, ay madaling araw na 3:00. Yung mga nightclubs doon ay uwian ng 3:00. Andyan kang may mga na-aksidente, no? Tapos papasok kinaumagahan. Walang tarus na pagsasaya. Ang mga tao po, kung titingnan natin mabuti ngayon, no, lahat ay nagiging busy na. At panahon na ng digital naman ngayon, ang nangyayari po ay yung mga kabataan natin ay nauwi na lang doon sa mga gadget at puro ganun na lang, no? Kung ano-ano na may mga kinakabisihan natin at puro video games, kung ano-ano mga games. At ang nakakalungkot ay marami ding matatanda dahil napakaraming games dyan, yung tinatawag na sugal sa digital, no? So magtataya ka, mananalo ka, at mas marami, pero mas marami yung pagkatalo. May natatalo nga dyan, nababaon sa utang. Ano ba yung games na yun? Scatter? Nako, itong nakaraan ay meron akong kaibigan na yung scatter na yan, nagkaroon ng scatter, nagkalat yung buhay niya dahil sa dami ng kanyang utang. And welcome back also kay Ma'am Jing Blanquera. Maraming salamat, Ma'am, and thank you very much for listening. Alam niyo po, mga minamahal na kaibigan, binigyan po tayo ng dangal at layunin ang Diyos. Nilalang tayo hindi lamang upang mabuhay. Alam niyo po, nilalang tayo ayon sa Kanyang wangis. Yun po ang ibig sabihin. Ibig sabihin po, kawangis natin, merong mata, may ilong, may bunganga, may tenga, may mga kamay. So yun po yung doon. At higit sa lahat po ay yung ating katalinuhan. Sabi ng banal na kasulatan ay magkakaroon
the knowledge of this world will increase someday, sabi nga ganun. At ito na yung ngayong panahon natin na napakabilis. If you are aware so mga mangyayari sa mga susunod na panahon ayon sa banal na kasulatan, maaaring naririnig nyo naman na yun, di ba? Yung mga mangyayari. Katulad ng 666, yung mga digital age na sinasabi, na maaaring magkaroon tayo ng marka o tattoo o yung nai-scan, no? Dahil pagka nagkakawalaan na ng mga digital tawag dito ng pera sa bangko whatever, na lahat ng nandun na lahat yon, pangalan mo, saan ka nakatira, no? Ibig sabihin malalaman na nila, at ang darating yung tinatawag na the word of order, or the word one word order. Pag dumating po yun, ay yan po na. Yan na po, magaganap na ang sinasabi ng banal na kasulatan. Thank you very much also, and thanks for coming back kay Ma'am Caroline Dagman Sombreto, watching from Canada. Nilalang tayo ng Diyos, hindi lamang upang mabuhay, kundi upang luwalhatiin ang Diyos. Na kung saan ang dyablo, yun po yung kailangan niya. Yung kailangan niya ay siya ang purihin. Kaya galit na galit siya kapag nagpupuri ang mga Kristiyano o ang kanyang mga nilalang sa Diyos. Dahil gusto ni Satanas, tingnan mo, siya ay talentado, no? Siya ay musician. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. He is a great musician. At yung kanyang pagiging great musician at kanyang pagiging napakagandang nilalang. Okay? Ayon po sa banal na kasulatan, tayo po ay mas less ng konti sa mga angels. Pero ang mga angels po ay nilalang ng Diyos na may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng tao ay yung maleta, pera. Eh nagkakaroon sila ng hindi pa nakontento sa kanilang mga kinikita. At nagkakaroon pa ng yan po yung nangyayari sa ating walang patid at walang hanggang di matapos-tapos na problema sa Senado, sa Kongreso. Nilalang tayo hindi lamang po mabuhay kundi upang luwalhatiin ng Diyos. Kaya ibalik po natin lagi ang ating papuri sa Diyos. Good morning din po, Ma'am Caroline. Magandang oras dyan sa Canada. Maraming OFW ang malayo sa pamilya at minsan ay nakakaramdam. Ay hindi lamang minsan, laging nakakaramdam. Nakakaramdam ng kalungkutan. Lalong-lalo na yung pag-iisa. No. Alam niyo po, nung nandun ako sa Dubai, sa abroad, akala ko ganon kasarap yung buhay sa abroad. Oo, masarap. Pero yung work talagang trabahong kalabaw talaga. Akalain mo kung yung mga housemaid na mga kababayan natin doon maglinis ng ilang sasakyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos tatakbo na naman yon sa pagluluto. Although marami naman sila. Siguro sa isang bahay, mga 2, 3. Pero kalimitan ay siyempre sa maliit na pamilya, mag-isa lang o 2, mga ganyan. 24 hours yon na para kang slave. At maraming nanatili doon sa dahil gusto nila mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Ang masaklap doon kapag hindi sila marunong mag-ipon at yung pinapadalhan mo rin sa Pilipinas ay hindi rin wastong humawak ng pera, kaya nauuwi rin sa wala, paulit-ulit lang. Kaya sa malayong lugar na kanilang pinuntahan, no, sana naman yung mga pamilya na kanilang pinapadalhan ay magkaroon ng tamang pag-iingat ng kanilang pinaghirapan. Amen. At higit sa lahat ay makikita mo talaga yung sakripisyo ang bawat doon. Ako nakailang taon doon,
talagang sakripisyo dahil gusto mo nga kumita, di ba? Ang pangatlo ay binigyan ng Diyos ang tao ng responsibilidad. Ayon sa Psalms 8, verse 6 to 8, ang sabi doon ay tayo ay katiwala at nilikha ng Diyos. Tayo po yung mga responsible na nilalang ng Diyos na maging caretaker. Pero po ano pong ginagawa ng mga tao? Nandyan po yung mga modernong missiles, pampasabog, puro armas ang mga ginagawa instead na puro pang agrikultura. Pero majority ay nagagawa at nalilikha ng tao, na imbento ng tao ay pangwasak sa mundong ito. Hindi tayo ang may-ari ng mundo. Hindi tayo ang may-ari ng talent natin, ang talino. Hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Yung mga pera na kinikita natin, pinaghirapan mo yan, pero lahat yan ay galing sa Diyos. Yung hininga natin, lahat ng bagay na nasa atin ay hindi natin pag-aari. Pag-aari po yan ng Diyos. Ipinagkatiwala lang po sa atin. Hindi po tayong may-ari ng mundo na kung saan ay pinag-aagawan ng mga lupa, pinag-aagawan ang mga teritoryo, no? Pilipinas versus China, no? Mga ganyan, Japan to China, yung mga lugar pinag-aawayan ng tao. Hindi nila alam na ito ay nagawa. Ito ay ginawa ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Kaya lahat po ng meron na akala natin ay pag-aari natin, yan po ay bigay at pinagkaloob sa atin. We are the caretaker of everything. Hindi po natin pag-aari yan. At ang pinakahalaga po dyan ay yung buhay natin na pagdating ng araw, tayo po ay babalik sa Kanya. At pagdating sa oras na yon, marami pong nagtatawa sa mga Kristiyano. Marami pong kaya po pinakos ang Panginoong Hesukristo sa atin. Hindi po siya kinilalang bilang isang tagapagligtas. Balang araw po ay haharap ang tao sa harapan ng Panginoong Hesus. At ang nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, yung sabi nga sa John 3:16, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ayon din po sa Romans 6:23, ang sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So where do you spend your eternity? Saan mo gugugulin iyong panghabang panahon? Yan po ang dapat po nating laging pag-isipan. Na kung saan ang buhay natin dito sa lupa ay panandalian lamang. Tayo po ay tumanda na dati mga bata at darating ang panahon na ang balat na ito, yung balat natin, siguro yung filter na lang sa filter na lang sa FB o ang tawag dito sa AI ang magsisilbing para walang makita dito na puro filter na lang. Ako po ay normal to, wala pang filter. At lalong hindi pa ako pero may mga kulay na sa buhok yan. Pero hindi po ako nagpi-filter. Ang live po, yan po yun, dyan mo makikita yung tawag dito, talagang live siya. Hindi siya yung pagka na-process na siya. Anyway, balik mo tayo po ay katiwala at nilikha ng Diyos. Tayo ay katiwala sa lahat ng ipinagkaloob sa atin, lalong-lalo na sa mga pag-aari natin. Lahat po ng mga bagay na nakikita natin ay pag-aari ng Diyos. No. Natawa siya. Hindi po filter, ya. Anyway, magpulbos ka lang katulad ito tayo. Normal yan kapag di ba?
kailangan din naman nating magpaganda. Halimbawa ganon. Pero siyempre lalaki ako, hindi naman ako full boss lang, pwede. Kasi theory yan sa nagpo-photography, ganon. May dahil ako nasa professional photography noong araw. Star Studio Magazine at maraming magazine na aking bylines before. Lalo sa mga lumalabas sa pagka kami gumagawa ng cover ng magazine. Grabe, latest magazine, Gulf Connoisseur magazine, Ahlan magazine, baka meron na yun, Time Out magazine. Pagka may shooting po kami niyan, talagang parang minamasilyahan, di ba? May foundation. Ako may dalawang peklat dito. Baka pwede ko naman tanggalin yan sa filter. Pwede mo nang tapalan yan. Mga ganun. No, wala. Pero siyempre natural eh. Basta mas okay. Higit sa lahat ay maging okay tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Okay, so kaya nga Pastor, namiss ko mag-ulam ng mga dahon ng ampalaya, kangkong at saluyot. Siyempre, yan yung pinaka-the best natin na pagkain dito sa Pilipinas. Okay, and welcome back also kay Sir Rolando. Magandang umaga po dyan, sir, sa iyong kinaroroonan sa Kalasyaw. Ang malapit na yung mukhang malapit na yung tawag dito, reunion ulit sa June 7. Hopefully, pero dahil sa kasagsagan ng aming masteral studies, medyo kaya marami nagtataka bakit alas 5:30 naman daw yung anyway, susubukan kong mag on air or online and sa mga ibang oras naman. Actually, nung nasa radio kami sa noon, talagang 24 hours yun. At anyway, mahal po kasi talaga ang magkaroon ng 24 hours program. Pagbubuhusan mo ng panahon talaga yan. Hindi lang yung panahon, kundi pati yung rentals ng mga provider. So anyway, maraming salamat sa teknolohiya. Maraming salamat sa FB, sa YouTube. Sana po ay mag-subscribe din kayo sa YouTube, no? At saka dyan, paki-follow and paki-share. Sa YouTube meron po ako dyan kasi every 30 days ay nabubura po yung mga record na live. Kaya ang imbakan po ng streaming record ay nasa YouTube. Okay, makikita niyo po dyan, Pastor DJ Amordi. And subscribe na rin po kayo. Okay, balikan po natin, hindi po tayo ang may-ari ng mundo. Hindi po tayo may-ari ng lahat ng bagay. Ito ay pinagkaloob lang. At tayo ay caretaker o tagapangasiwa lamang sa mga ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat nating gamitin ang ating buhay para sa mabuti. Amen, Sister Lerma. Sabi niya, kaya mahalin ang sarili at maging kontento. Yeah, tama ka dyan. At yes, Pastor, sana makarating kayo. And hoping na makarating. June 7 pa naman, Sige po, Sir Rolando. Sige, try kong Pangasinan lang naman yan, hindi naman Cebu. Actually, nung nag-graduate kami, di ko alam, pumunta pa ako sa CDO, Cagayan de Oro. At pupunta na naman kami doon next year, January, for the masteral graduation. Amen. So balik po tayo. Dapat gamitin ang ating buhay para sa mga mabubuting bagay. Ang ating kakayahan, ang ating mga trabaho, ang ating mga talento ay dapat gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Diyan sa likuran ni sa kubo-kubo ni Sir Rolando, si Jake Fernandez. Pagka nakikita ko sa litrato, diyan tayo nagkita noon yan yung mga na-search ko noon na nakita ko sa iyong FB. At tunay na napakaganda, At wala kang maikukumparang kagandahan, talaga yung natural na plant na tayo yung nagtanim, pero ang nagpapatubo ay Diyos. Kaya alalahanin po natin lahat ng mga bagay ay na
pinagkaloob ng Diyos sa atin. Purihin natin siya dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Amen. So, ang pangatlo ay may pananagutan tayo sa Panginoon. Ang pananagutan niyan, balang araw ay mananagot tayo kung paano natin ginamit ang ating mga talento, kung paano natin ginamit ang ating buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi ako nagpatuloy na wala lang. Diba? Marami po tayong may mga atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos. Sarado yung kanilang kaisipan pero hindi nila alam na sa kabila ng kanilang hindi paniniwala na may Diyos. No, maaaring naniniwala man pero ayaw kilalanin. Ganon. Hindi nila alam na yun na rin yung kanilang pananampalataya. Pananampalatayang hindi maniwala na may Diyos. May pananagutan tayo sa Panginoon. Balang araw, haharapin natin ang lumikha sa atin at tayo ay tatanungin kung ano ang ginawa natin sa mga bagay na pinagkaloob sa atin. Narito po ang mga matututunan natin sa ating buhay. Ano po yung natutunan natin? Kung ikaw ay isang magulang, maging mabuting halimbawa sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Kung ikaw ay OFW, patuloy kang magtiwala sa Diyos sa gitna ng sakripisyo mo. Ang tindi po talaga ng sakripisyo ng mga OFW. Dahil lang sa desire, sa kanilang doon sila humuhugot ng kanilang lakas. Marami ring nagsubok na lumayo. Pero kasawi ang palad, sila ay hindi nagtagal. Merong 3 taon. Pero hanggang ngayon ay nandun pa rin sila. Bakit? Nagsasakripisyo. Kaya dapat ang payo ko sa mga ang masasabi ko lang yung salitang payo ay hindi ito kundi share lang doon sa experience. Actually maraming dumarating na pera. Ang problema po, noong malit ang sweldo maraming naiipon. Nung lumaki mas lalong nawalang maiipon. Bakit? Kasi marami pong diyan nag-aalok. Oh, maraming pera si Caroline, maraming pera si Maripas, si Lerma, si Jake. Puntahan natin, lapitan natin. Sir, ma'am, meron po kaming offer, ganito. Ayan. 2,000 po ito dati. Ngayon po ay 800 na lang. Hulugan pa. Di ba? Ikaw naman, siyempre, marami kang pera So, araw-araw ganun. Kung sa Dubai naman, sa ibang lugar naman, pumunta ka lang doon sa mall at sabihin, Mare, punta tayo sa city center. Pagdating niyo sa city center at makikita mo yung doon, mga nakalagay na karatula, sale. Wow, sale, iPhone. Dati 8,000 dirhams, ngayon 4,000 dirhams na lang. Pero sa katotohanan ganoon din lang pala yung presyo, no? So, yung pinag-ipunan mo, binili mo na, nagkautang ka pa kasi kulang. Pero dahil gusto mo. Yun. So, hindi po tayo nagiging maingat. Hindi natin minsan inaalala. Tayo rin yung may kasalanan kung bakit tayo naghihirap minsan. Gawa ng may dumating sa'yo, hindi mo alam pahalagahan. No, naging masyado tayong galante. At pagdating mo sa bahay, lahat ng mga nabili mo nandun lang sa drawer. Hindi mo naman nagagamit. Kung ikaw ay kabataan at malakas pa, gamitin mo ang iyong talento, ang iyong lakas para sa Panginoon. Kung ikaw ay dumadaan sa sakit o problema, tandaan mong mahalaga ka sa Diyos. Pag dumarating po yung mga paghihirap sa atin, mga minamahal na kaibigan, kapatid, minsan po ay may pagsubok na tinatapik tayo ng Diyos kung nasaan na tayo. Tinatapik tayo ng Diyos at pinapaalala niya na, "Hoy anak, kinakalimutan mo na ako. Hindi mo na ako tinatawagan." Yun po, mga nangyayari minsan sa atin.
Maraming pera but I shared my blessings, lalo na sa mga churches. Maraming salamat, Sister Caroline. Anyway, purihin ang Diyos dahil laging nagmumultiply kapag ka ikaw ay nagbibigay. Sabi niya nga, a cheerful giver, when you give more than you receive, pagka dumating yung balik. Kaya mapalad ka at maswerte ka, kapatid na Caroline. Kaya patuloy mong gawin yan. Purihin ang Diyos. No? Pangapat, ang tanging karapat-dapat sa papuri ay sa Diyos. Sa Psalms 8, verse 9, O Panginoon, naming Panginoong pagkadakila sa iyong pangalan sa buong lupa. Ang Diyos ang sentro ng ating pagsamba. Hindi tao, kundi ang Diyos lamang ang dapat itaas. Ang kanyang pangalan ay dakila sa buong mundo. Sa bawat bansa, kultura at henerasyon, ang Diyos ay mananatiling makapangyarihan. Ang ating buhay ay dapat maging papuri sa Kanya, hindi lamang sa salita, kundi sa ating pamumuhay. Ito po ang ating, merong message si Ma'am Maripas. Dapat din mga kamag-anak na may mga abroad, huwag tayong aabuso sa kanila ng hingan dahil di naman natin alam ang hirap nila. Amen, Ma'am Maripas. Totoo po yan. Kaya marami pong hindi po natin masisisi yung mga ibang mga kababayan natin na dahil po natuto na rin sila. Pero marami na pong nasayang na taon, marami na pong nasayang na pagkakataon. At minsan ay kinakapahamak din ng mga anak dahil inabuso natin, nabigyan. Both sides po yan. No? Abuso silang humingi, ikaw abuso ding magbigay. Kaya lagi kang magtabi. Kung ano yung meron ka ngayon, magtabi ka. Sa mga OFW, ito po yung laging sinasabi. No? At hindi ko po kinakalimutan na sabihin at ipaalala. Ayusin po ninyo yung mga SSS, PhilHealth, at pag-ibig ninyo. Marami po dyan. Pumunta kayo sa konsulada, doon ginagawa. Kung sa Dubai, merong konsulado dyan sa Dubai at may konsulado dyan sa Abu Dhabi. Yan po yung mga bagay na hindi po natin dapat kalimutan. Although okay naman yung SS ko noon, kaya lang nakalimutan ko. Nakalimutan kong hulugan, kaya ngayon naghahabol. Dahil kahit papaano balang araw, meron ka man lang pambayad ng kuryente. Ang hirap po kaya ng tumanda na umaasa sa mga anak, umaasa sa kung sinong aasahan mo. Dahil pagtanda natin ay mahina na tayong maghanap buhay. Tapos iisipin pa sa mga anak natin, nagiging pabigat pa tayo. Ang hirap po nun, di ba? Pero mahirap din yung maraming pera na tumanda. Alam niyo kung bakit? Baka pinapanalangin na nilang wish na silang, lalo kung may insurance ka, para mapaghati-hatian yung iyong insurance. Anyway, lahat po ng mga bagay na yan ay nagsisilbing salamin sa ating buhay. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng Psalms 8 na dakila ang Diyos na lumalang sa lahat. Mahal at mahalaga tayo sa Kanyang paningin. May layunin ang ating buhay at ang layunin na yan sa bawat hakbang, sa bawat pagsulong ng buhay natin, lalong-lalo sa mga magkakaibigan, ay magtulong-tulong po tayo. Magpaalalahanan, magbigay ng inspirasyon ng bawat isa. At kung ikaw na nakikinig ngayon, ay mas mayaman sa karunungan at pagmamahal. Lalong-lalo na kung tayo ay nagkakasama-sama araw-araw, ay umayabong at parang halaman ang ating kaalaman sa Diyos. At ang mga roots or ugat ay lalong humahaba at lalong mas nagiging matibay ang ating pananaw sa buhay. At ang lahat ng papuri ay nararapat lamang sa ating Panginoon dahil siya ang nagmamayari ng lahat. Kaya ibalik natin po sa Kanya lahat ng papuri at salamat. Sa gitna ng kaguluhan na nangyayari,
dito sa ating mundo, tayo naman ay payapa. Bakit? Dahil ang sabi po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nangangapagal. Lumapit kayo sa akin na mayroong kabigatan na dinadala, problema sa buhay, at kayo ay aking pamamahinain. Amen? So huwag natin kalimutang tumingala lagi sa Diyos at lumikha na siyang lumikha ng langit at lupa. Siya pa rin ang may hawak sa lahat. At balang araw ay makikita natin siya na mukhaan. Ito po ang mensahe ngayong araw. Maglaan tayo ng oras upang purihin ang Diyos. Magpasalamat tayo sa buhay na pinagkaloob niya. Pahalagahan natin ang ating kalusugan, pamilya at kapwa. At gamitin natin ang ating buhay upang maging pagpapala din sa ating mga kaibigan sa iba. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin bilang pagtatapos. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa paalala sa amin ng iyong kadakilaan at pagmamahal. Salamat dahil kahit kami ay mahina, kahit kami ay nagkakasala, hindi mo kami kinakalimutan. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami at turuan mo kaming magkaroon ng takot sa iyo at gamitin ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Dinadalangin namin ang bansang Pilipinas, ang mga namumuno, ang aming kongreso at ang aming mga senador, Panginoon. Bigyan mo po sila ng direksyon ng kanilang mga ginagawa dahil ito ay kaayusan ng bawat Pilipino kung sila ay magiging maayos. Pagpalain mo po ang aming bayan. Bigyan mo ng karunungan ng aming mga pinuno. At gayon din, Lord, sa mga nakakaranas ng mga karamdaman, kabigatan sa kanilang mga katawan, Panginoon, idampi mo ang iyong papagpalang kamay, hipuin mo po sila at pagalingin. Dalangin namin, O Diyos, na bawat pamilya ay magkaroon, Panginoon, ng mga pangangailangan ay matugunan mo, dakilang Diyos. Panginoon, ingatan mo rin ang mga OFW na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Bigyan mo sila ng lakas, proteksyon, mabuting kalusugan, at lalo na't pag-asa araw-araw. Amang Diyos, hinihiling din namin ang iyong kagalingan para sa mga may karamdaman, mga karamdamang malulubha, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, si Brother Mendoza sa Ilagan Isabela na kung saan ay nagkaroon ng crack ng kanyang spinal. Dalangin namin, O Lord, at ikaw ang mapagpalang Diyos na nagpapagaling upang humaba pa ang kanyang paglilingkod sa iyo. Dalangin ko rin, O Lord, sa mga kaibigan na siyang mga nakakaranas ng mabibigat na gastusin sa kanilang mga karamdaman, O Diyos. Ikaw po ang dakilang manggagamot. Pagpalain mo rin ang bawat pamilya, mga pastor, church workers at sa lahat ng mga nakikinig sa podcast na ito, Panginoon. Mga kaibigan ko na mga narito, Lord, maraming salamat sa kanila. Ang lahat ng papurit pa, salamat, O Lord, ay binibigay namin sa iyo. Dinudulog namin sa iyo, Lord, sa lahat ng mga kabigatan. Sa pangalan ni Jesus, ti aming dalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyong muli, mga minamahal kong mga kaibigan at tagapakinig. Naway naging pagpapala ang mensaheng ito sa inyong buhay. Huwag kalimutan na i-share ang podcast na ito sa inyong pamilya, sa mga kaibigan upang mas marami pang maabot ang salita ng Diyos. Ito muli ang inyong lingkod at naghahatid ng inspirasyon at pag-asa, ang tinig ng pag-asa sa Himpapawid. Pagpalain po tayong lahat. Ako ulit, si Pastor DJ Amordi, and you are listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. God bless.